Hello guys, welcome. So today is Tuesday, the 6th ba yun? Yeah, May 6. Gagawa na ako ng reaction ko sa doon sa nangyaring accident sa NAIA. Labas tayo, punta tayo sa kotse. Okay? So kahapon, actually ready na akong gumawa ng reaction video. Kaso may nangyari naman na busy, tapos hindi ko na nagawa. Sabi ko, sige ngayon. Buti na lang ngayon ko ginawa kasi may development, may bagong information na may bagong information ngayon na yung driver na naka-aksidente at nanagasa sa NAIA kung saan may dalawang namatay, isa doon bata, ay negative daw sa alak, sa alcohol, and negative din sa drugs. Napansin ko lang sa Manila, yung gobyerno, ang palagi solusyon ay drug test. Parang yung nangyari, aksidente sa highway, SCTEX ba yun? Yung bus driver ng drug test yan, drug test. O ngayon, negative. Negative yung bus driver. Pero alam niyo yung solusyon ng DOTR, dapat required na ang drug test sa lahat ng mga drivers. Hindi naman pala yun ang problema. Hindi ko kayo ni-encourage mag-drugs, pero kasi dagdag lang yan sa bureaucracy na naman, dagdag sa requirements ng mga driver, dagdag sa gastos. 'Di ba? Yayaman lang yan yung mga kaalyado or tawag doon, may kausap sa loob. 'Di ba? Kunyari may kausap sila na testing center, nako, yayaman 'yon. 'Di ba? Tapos pagka sabi nga ng iba ring netizens, pagka ni-require mo yung drug test, wala ring silbi yan. Paano kung hindi mo na siya gagamit kasi magpapatest? Dapat dyan random. Hindi pwedeng required. Kasi pag required, paano pag nag-drug test siya ngayon, pasado, tapos bukas siya mag-drug test? Wala ring silbi. At saka, bakit yun ang solusyon? Nakatulog nga yung driver dun sa bus dahil sobrang pagod siguro. Ako, tama yung bawasan yung, ang kulit ng mga ibon dito. Bawasan yung hours ng driver. Hindi na kaya yun. Pag 2 hours nga daw, pagod ka na eh. So 6 hours pala driving nila. So ang suggestion yata is 4 hours. Okay, balik tayo sa NAIA. Kaya tayo lumabas kasi tayo sa kotse. Ano ba mga initial reaction, Hindi naman tayo nagpapanggap na expert, pero matagal na tayo nagdadrive ng automatic. And syempre, sa Pilipinas, saan din tayo natuto? Sa manual din, sa owner din tayo natuto, di ba? Tsaka yung mga assembled na sasakyan sa Pilipinas. So, manual yun. Tapos nag-transition ako sa automatic 15 years ago and nakailan na akong sasakyan. Meron din ako nabiling manual dito. Anyway, so ibig sabihin, alam ko paano mag-drive ng automatic, alam ko paano mag-drive ng manual. And ito lang masabi ko dun sa nagsasabi, kailangan, lalo na may nag-comment, taga Dubai, dapat igaya yan dito sa Dubai. Iba ang driving test ng manual, iba ang driving test ng automatic. Bakit? Parehas lang naman ang tapakan ng gas. Ito kaya ako lumabas Yun po ang gas, ito ang preno. Pag automatic, may clutch, pag manual, may clutch ka dito. Pero andun pa rin yun, hindi yun nagpapalit. So imposible kang malito. Tapos, iba ang tapak nito. Awakan ko na nga, medyo matigas to as compared ito, mas malambot. Hindi ka pwede magkamali, pati yung shape. Iba. Magkaiba sila, hindi mo pwede, parehas. Iba yung tapak nun, mas maluwag ang tapak nun. Anyway, so, mapa-manual, kaya tayo lumabas, mapa-manual or automatic, ang gas pinaka-extreme right. Gas pedal. Ang silinyador, pinaka-extreme right. Kahit manual yan. So, ano pa iti-training mo pag nag-manual ka or automatic? Parehas lang naman Yung clutch lang ang nawala Hindi naman issue yung clutch dun sa dun sa aksidente Di ba? Okay, so isa pang clue. At the start of the CCTV video, kung tinignan nyo yung Ford Everest, ilaw siya. Ibig sabihin, nakatapak siya sa brake. Yun ang hindi ko talaga maintindihan. Hanggang ngayon, parang lalo nga gumulo ang Sabi ko, sige, ready na akong mag-share ng aking insight. Baka mamaya baguhan lang yung driver.
no? Eh, ngayon, may nalala, ang trabaho pala ng driver talaga, professional driver. Hinatid niya lang yung amo niya sa airport. Hinatid niya lang yung amo niya, tapos nalagasa na siya. So, ibig sabihin, alam niya na mag-drive, hindi siya baguhan, di ba? Okay, so, yung start ng CCTV video, nakailaw yung brake light niya. So, ibig sabihin, nakatapak siya sa brake. Tanong, bakit siya tumapak ng silinyador? Nakatapak na siya sa brake eh. Tapos tumapak siya sa silinyador. Paano nangyari yun? Hindi ko parang lalo ako naguluhan. Sorry to say. Lalo ako naguluhan. Pasok na nga tayo, maulan kasi. Tsaka ingin ng mga ibon. Lalo ako naguluhan eh. Kasi akala ko, ready na ako. Meron na ako naisip na possible na cause. Tapos nung nalaman ko ngayong umaga na driver pala, tapos professional driver pa yung niya, category niya sa license, no? Paano mo ipapaliwanag yun? Hindi ko maintindihan, no? Isa pa nga naisip namin, nung pinag-usapan namin ng misis ko yan, sabi ng misis ko, baka naman, baka nagkamali siya ng gear, na akala niya, re-reverse siya. Okay? So, yun din, possible din yun. Hey, so, tinapakan niya yung brake, tapos shinif niya sa reverse. Kala niya, re-reverse siya, pero imbis na reverse, drive pala. Nangyayari yan, guys. Lalo na pagka nagmamadali ka, or hindi mo tinitignan yung yung dash mo, or yung gear, nagre-reverse, kumakamyo ng So, nakatingin siya sa likod, tapak niya ng gas, pero imbis na umatras, umaabante. So, kahit tapak niya ng tapak, hindi siya umaatras. Pwede yon. Kaso, ito ang problema. Yung sa parking nila, wala namang umatras dun eh. Kasi pag umatras ka, babangga ka. Kasi nga, one way yata yun. So, dapat dumiretso siya at kumaliwa. So, hindi siya aatras. Nasagot na naman yung tanong ko. So, para tayong mga investigador, ha. So, hindi siya talaga aatras. Kasi walang reason para umatras. Okay? So, yun yung naisip ng misis ko. Pero nangyayari yun, guys. May mga na-aksidente sa ganun. Nagsishift ng hindi tumitingin sa gear at saka sa dash. Tapos titingin na lang sa likod, tapak. Pwede yun. Kaso hindi nga. Walang reason para mag-reverse siya eh. Tapos isa pang naisip ko, akala ko bago tong driver. Katulad, naalala ko yung sa Breaking Bad. Fan ako ng Breaking Bad eh. Nung tinuturuan ni Walter White yung anak niya, si Junior. Kasi di ba may diferensya. Dalawang paa ginagamit. Sabi ko, baka dalawang paa ginagamit ito. Bagong driver, dalawang paa ginagamit. Ibig sabihin, yung kaliwa niyang paa naka-assign sa preno, yung kanan niya naka-assign sa brake, sa gas. Preno, brake, pares lang pala, sorry. So, yung kaliwa niyang paa, nasa preno, yung kanan sa silinyador, sa gas. Sabi ko, baka kaya siya nalito. Di ba? Mapapaandar mo ang sakyan, makakarating ka ng airport. Kung gano'n ka mag-drive. Tapos at the moment na malilito ka ng ididiin. Kaya naalala ko yung scene na yun. Hanapin nyo sa YouTube. Nung tinuturuan ni Walter White yung anak niya, si Junior, sabi niya, there's only one right way. Hindi pwede yan. Pinagpipilitan ng anak niya na, uy, kaya ko naman mag-drive eh. Sabi ni Walter White, hindi, there's only one right way to do it. Hindi pwede yon. Kahit makalusot ka na, makarating ka sa Kaya naman nawala din yung nabura din yung suggestion ko na reason na ganun. Kasi nga, professional driver pala to. So, hindi pwede yun. No? Akala ko, nagsisimula pala mag-drive eh. Pwede yan, tsumamba siya na makarating siya ng airport. No? Tapos, at the moment na, nalito siya. Pero, so, scrap na yon. Hindi na pwede yon na dalawang paa ginagamit. Okay, meron ang dami nagsasabi, baka sanay sa manual yan. Sa Pilipinas, ang daming sanay sa manual na pag nag-drive ng automatic, feeling naka-manual pa rin. Ano ibig sabihin? Galaw ng galaw sa stick shifter. Iba, nag-neutral pa. Palagi yung pinopost sa Top Gear Philippines na pag stop ba, kailangan mo mag-neutral. Ang dami sumasagot ng oo. No? Doon sa hindi nakakalam, wag mo nang gagalawin yan. Hindi yan automatic na kailangan mo i-gear. Na mag-neutral ka, magda-drive ka,
Hindi, nakadrive lang yan permanently. Tatapakan mo, lalo na sa technology ngayon. Eh, yung pressure plate, paano sabihin na? Sa tingin nyo, hindi naisip ng mga manufacturer yan? Kaya nga automatic eh. Ha? Saka mga ilang segundo, ilang minuto. Ay nako, alam mo, naka-experience na nga ako na na huminto kami, hindi ko pala na-park yung kotse, nakadrive siya. Paano nangyari yon? Nakadrive lang, tapos naka-parking brake. Naalala ko isang beses, nag-road trip kami, pagod na ako, madaling araw na. So, huminto kami sa rest area. Nakatapat naman ako sa puno, at saka may, tapos naka-foot brake. Nakatulog akong gano'n, 20 minutes. Pag-gising ko, nung isi-shift ko na, habi ko, nakadrive pala ako. Kaya, isa rin yun sa reason na hindi pwede na, sabihin, hindi kakayanin ng handbrake yung pag nakadrive. Hindi, kaya siya. As long as hindi ka tumatapak ng gas. Ha? Kasi ang automatic, guys, pag sinif mo sa drive, kahit hindi ka tumapak ng gas, aandar yan. Pero dahan-dahan lang. Kaya yan ng handbrake. Anyway, so may mishap na ako nangyari ng ganon. Hindi naman nasira yung kotse. It was a few years ago. Boy pa yung kotse. Going strong pa yung Ford Explorer. Anyway, so, yun nga, balik tayo sa mga possible na scenario. Sabi, baka sanay sa manual. Kahit sanay ka sa manual, alam nyo guys, yung manual, yung brake nasa gitna pa din, yung silinyador nasa kanan. Walang dahilan eh. Unless, hindi ko talaga ngayon sa balita ngayon, lalo ako naguluhan eh. Nung nalaman ko na professional driver eh. Wala talaga eh. Sabi nung may isa pa nagko-comment, baka mamaya kasi may feature yung yung Ford Everest na ganyan. Kasi, hindi, yung trend version daw, walang advanced feature na ganun. Wala yung nagda-drive na. Basta, wala siyang feature. Yung higher model lang ng Everest. Yung gano'n, yung sa shifting. So, hindi ko talaga maliban sa, minsan, sabi nga, naalala ko yung kasabihan, sometimes, the truth is stranger than fiction. Wala, basically talaga, katangahan na nangyari. Kapabayaan, negligence, kapabayaan. Kasi, bakit? Kasi vehicle yan, lalo na SUV na malaki, responsibilidad mo yan. 'Di ba? Ayan, may namatay. Kung walang namatay, baka pwedeng palampasin pa eh. Sa mata ng batas, inadvertently, kahit di mo sinasadya, nakapatay ka eh. Ang nainis nga ako, may mga nagsasabi, ba't yung sinisisi yung driver, aksidente yan. Paano nag-aksidente? Siya yung tumapak ng, silinyador. Buti kung yung sudden acceleration, yun. Aksidente talaga yun. Ikaw mismo tumapak ka, kontrolado mo yun. Pati yung, yung manibela, kontrolado mo rin kung saan dadalhin. Kung tutusin nga, kung inangat niya yung paa niya, baka wala siya napatay eh. Baka yung mga bollard na yun eh. Napigilan siya kung di siya tumapak ng silinyador. Andar ka, dahan-dahan, dang. Pero hindi niya gigibain yun, kahit na nakatornilyo lang yung mga harang. Oh, by the way, kapabayaan ng NAIA. Yung mga bollard dyan, display lang pala yan. Hindi pala yan, nakadesign para pumigil ng sasakyan. Yung parking nyo. Lahat nagulat eh, lalo na yung mga nasa abroad. Ganyan pala sa NAIA. Nakatutok sa entrance ang parking. At saka bakit may parking dyan? Dapat loading and unloading lang yan eh. 'Di ba? Hindi ko alam bakit pinapayagan mag-park. Dapat walang parking. Loading and unloading. Pagdating ng sasakyan, baba. Yun lang yun. Hindi kailangan mag-park. Okay? Parang disaster waiting to happen. Yung kapabayaan ng NAIA at kapabayaan ng driver nagkita. Yun na lang siguro ang ating explanation. Nagkita sila. One in a million chance. Nagkita. Yung kapabayaan. Siguro, ayan nga, nagsalita na yung press secretary ni BBM. Panahon daw ni Togade. Totoo naman, no? Sila nagpagawa niyan. 8 million palagi na asas dyan. Ako, may kumita dyan. Tapos nakatornilyo lang.
Nakatornilyo lang. Siguro, alam nyo guys, siguro nung yung kontratista na gumagawa niyan, sabi, sige, tornilyo na lang yan. Ano ba, wala naman siguro babangga dyan. Tagal-tagal ko na sa NAIA eh. Wala namang bumabangga. O, 8 million eh. Pag pinagawa niya siguro yan ng 2 million lang, tas kickback na yun the rest. No? Nagkita sila. Tapos, talaga, itong driver, di ko professional driver, either distracted, hindi naman hindi siya addict, wala daw negative sa alak. Nagatid nga ng amo Baka distracted, pero kahit distracted ka iangat mo lang yung paa mo sa silinyador, titigil yan o babagal Bakit niya diniinan? Sabi niya na nagkamali siya ng tapak. Hindi ako makapaniwala maski yung mga motoring vloggers hindi makapaniwala. Bakit? Kasi initially nakailaw na yung brake light niya sa likod. So ibig sabihin nakatapak na siya sa brake. Tapos nag-switch siya. Bakit niya kailangan mag-switch? Hindi ko talaga mahirap ipaliwanag, guys. Akala ko meron na akong naisip na pero nung sinabi na professional driver pala to, ay Diyos ko po. Paano nangyari yon? Talagang amazing. Amazing. No, talagang to ng tadhana. Ibig sabihin ang tawag doon? Once in a lifetime na katangahan to. Hindi to basta-basta baka nga mas magaling pa. Minsan nga, alam nyo, dito papasok yung yung sinasabi ko. Baka minsan mas maingat pa yung mga newbies kasi newbies talaga. Either newbie sa barel or newbie sa sasakyan. Di ba? Halos nakadikit nga sa windshield yung mata. Titignan lahat. Tapos takot na takot tumapak. Pag expert na, professional na, isang tapak ng silinyador, sagad lupa, ayari ka. No? So, yun, na-mention ko na lahat yung mga possible scenarios, pero nabura lahat nung sinabi na professional driver pala to. Ay, nako, ako suko na ako. Suko na ako. Hindi to unang-una, wag yung sisihin yung sasakyan. May nagko-comment pa na, ganyan talaga, kaya delikado ang mga automatic. Hindi delikado. Diba? May nag-ooperate Human error talaga. Ang hindi lang natin talaga maipaliwanag. Ano yung state of mind? Eto, siguro. Baka kung mag-release ng dashcam siguro. Siguro naman may dashcam yung Ford Everest. Kung mag-release. Kasi doon mare-record pati reaction ng driver Kanina nga, out of the blue, naisip ko na lang, since sinatid niya daw yung amo niya, baka ang dami niya iniisip, paalis na yung amo ko, ganyan, anong gagawin ko? Magbubulakal-bul ba ako? Punta ako sa beach? Or pinagalitan ba siya ng amo niya? Kaya masama loob. Pagbalik ng amo niya, wala na siyang trabaho. Hindi natin alam. Ganun talaga siya ka-distracted? No? Pag kayo distracted, pag kayo inaantok, mag-park kayo, huwag kayong magdadrive. Huwag niyong gagawin yon. Guys, ang driving, responsibility yan Hindi yan basta dahil mayaman, kaya mo nang mag-drive. O yun nga, dahil mahirap asahan yung driving test sa Pilipinas. Tanda ko pa nung nag-driving test ako, babayaran mo, karerentahan mo yung owner. Tapos sasabihin lang sa'yo ng instructor, i-abante mo, i-atras mo. Yun, sige, pasado ka na. Ganun lang. Dito sa Amerika, guys, bumagsak nga ako First try ko kumuha ng driving test. Kasi ilalabas ka talaga niya, pupunta kayo sa neighborhood, labas ng neighborhood, major na kalsada, tapos titignan kung nagsisignal o hindi, talagang ingat na ingat. Sa Pilipinas, nung kumuha ko, i-atras mo, i-abante mo, okay, pasado na. Ay, nako. Ako, wala na, suko na ako, hindi ko na may paliwanag. No, so let me know what you think. Meron pa ba kayong naisip na hindi ko na-mention? Comment down below. No, kaya dito pinag-uusapan, hindi naman sa pinangungunahan natin investigasyon kasi gusto natin may paliwanag para hindi na maulit. Para ma-share, lalo-lalo na doon sa mga baguhan sa pagdadrive. Parang
Parang baguhan sa baril din yan eh. 'Di ba? Kailangan matuto. Kailangan matutunan natin para hindi na maulit. Lalong-lalo na may namatay nga. Anyway, that's it guys. Thanks for watching. Bye!